Hi guys, samahan niyo akong mag-solo date sa Makati. Ito yung matagal ko ng plano na hindi ko magawa kasi sobrang busy ko sa OJT ko. And maliban doon, may mga iba pa kasi akong agenda kaya hindi ko nagagawa yung solo date. Parang may sinabi din kasi ako sa inyo before na magso-solo date ako kapag lumipat ako ng Makati. At dahil may natitira pa akong almost 2 weeks, samahan niyo kong sulitin yon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko mamaya after kong kumain ng sushi. Yun kasi yung kine-crave ko ngayon. So umalis ako dito sa condo mga 4:30 PM ata. Tumigil na kasi yung ulan kaya umalis na rin ako. Ayan, nagbook na ako sa Angkas papuntang Salcedo. Pero alam nyo ba nung nakaraan nagulat ako kasi bumabaha pala dito. Nasa isip ko kasi dati na hindi bumabaha sa ganitong lugar. So mali pala ako nang iniisip kasi kahit dito bumabaha. So nandito na ako sa Uma, located to sa Salcedo. Ayan yung mga prices ng sushi nila. So nag-search naman ako bago ako pumunta dito. Pricey din yung mga sushi nila pero gusto ko kasing matry. Hindi to sponsored guys ha. Ganito nga pala yung makikita nyo sa loob. Ito na yung menu nila. So yung nakikita nyo sa hand rolls, isang piraso lang daw yan. Pero yung in-order ko guys, yung bestseller nila dito sa Aburi. Ito yung salmon skin, Aburi Maki. Hindi ko alam yung tamang pronunciation, basta yun na yun. Ganito yung paglagay ng sauce nila dito. Sabi ni Miss kasi kanina, para daw hindi na siya natatapon. Totoo nga naman, mas madali nga kapag binabrush na lang siya. Alam nyo ba na habang kumakain ako dito, feeling ko ang lonely ko. Paano ba naman kasi ako lang yung table na mag-isa lang ako. Pero okay lang, na-enjoy ko yung sushi. Ang sarap niya, like babalikan ko to. Next time, meron akong gustong matry sa menu nila. Sa ngayon, ito na muna yung kakainin ko. So dinner ko na nga din pala to guys. Mabigat sa tiyan yung sushi. Siguro sa isang buwan, 2 beses akong kumakain ng sushi. Hindi ko alam kung bakit naging favorite ko to. Pero nung unang try ko kasi ng sushi dati sa Vikings, hindi ko nagustuhan. Siya nga pala, after ko sa Uma, naglakad-lakad ako. Sa mga oras na to, hindi ko alam saan ako papunta. Pero naghahanap ako ng coffee shop na konti lang yung tao. And look guys, nagulat ako kasi nakita ko yung favorite coffee shop ko. Ayan o, Coty Coffee. Ito yung binabalik-balikan ko dati sa Terraces. Ang sarap ng mga coffee nila dito guys and affordable din. Isa sa favorite ko yung coconut milk latte. And dito ako sa may gilid umupo. Sakto guys, wala masyadong tao dito. Gusto ko kasi yung tahimik lang. Nilabas ko na nga din yung tablet ko kasi chinek ko lang naman yung resume na ginagawa ko. So hindi pa naman ako mag-a-apply guys ng trabaho. I-ready ko lang naman yung mga requirements ko. Meron kasi akong gustong pasukan na training ngayon. Pinag-iisipan ko kasi kung itutuloy ko ba siya o hindi. Pero kasi parang ang ganda niyang ilagay sa resume. Since wala pa naman akong job experience, yung mga nakalagay lang naman sa resume ko yung OJT ko. Puro part-time job lang kasi yung ginawa ko dati. Kaya feeling ko hindi naman siya need ilagay sa resume ko. Kapag mag-OJT kayo guys and alam niyo na yung gusto nyong trabaho, mag-apply kayo sa kumpanya na related talaga sa gusto nyong trabaho. And mas better din siguro kung yung papasukan nyo na kumpanya nag-a-absorb ng student. Para after graduate, diba, hindi kayo mahihirapan mag-apply. Kasi may chance na kunin kayo ng kumpanya. May chika nga din pala ako sa inyo guys na nag-OJT pa ako. Ang madalas kong marinig sa mga taong nakapaligid sa akin, huwag na daw ako magtrabaho. Like, kaya ko naman daw buhayin yung sarili ko, bakit pa ako magtatrabaho? Tapos naririnig ko lagi yun guys sa mga mas matanda sa akin. Sinasabi din kasi nila sa akin yung naging experience nila sa trabaho. Kaya mas maganda daw kung self-employed. Pero para sa akin kasi, gusto ko pa rin namang gamitin yung degree ko. Kaya abangan nyo na lang ako sa mga susunod kong plano. Sa ngayon, mag-solo date na muna tayo habang wala pa akong trabaho. Kasi baka maging busy na naman ako.